J2 ng Alpha 1, minsan may makikita tayong lalaki na malakas ang dating, magandang katawan, magandang manamit, successful, may magandang girlfriend o magandang asawa, masaya sa buhay, yung parang na-figure out nila kung ano yung sikreto sa buhay. So, magtataka tayo, ano nga bang sikreto nila? Ano bang alam nila? Anong meron sila na hindi natin alam? So, dito sa video na to, sasabihin ko sa inyo kung anong 8 habits na dapat meron ka para maging successful ka. So, para makuha mo yung gusto mo sa buhay. Ang unang habit na importante is magkaroon ka ng self-discipline. So, kalimutan mo yung motivation kasi motivation nawawala yan. Hindi yan consistent. Kapag kailangan mong gumising na maaga para mag-workout o para mag-aral, tinatamad ka. So, kung wala kang disiplina, hindi mo gagawin yan, tutulog ka ulit, diba? Yun ang nature ng brain natin, is to preserve energy to survive. So, dapat matutunan mo magkaroon ng self-discipline, makontrol mo yung isip mo, yung katawan mo. So, kapag may disiplina ka, kahit tamad ka, kahit pagod ka, masakit ng katawan mo, kahit na maraming distraction sa buhay mo, pag may disiplina ka, gagawin mo yung kailangan mong gawin. Yun ang isa sa pinaka-importanting habit na dapat tutunan mo. So, let's say, pangarap mo maging successful sa career mo. Mag-set ka ng goal. And then, mag-set ka ng plan. Ano yung mga dapat mong gawin para ma-achieve mo yung goal mo na yun, yung pangarap mo na yun. Kasi yung pangarap mo, yung goal mo, kapag wala kang plano, na mga dapat mong gawin, pangarap lang yan. Hindi mo ma-achieve yan. So, para ma-achieve mo yung pangarap mo, mag-set ka ng goal and then mag-set ka ng plan. It doesn't have to be perfect agad. Mag-set ka ng plan and then mag-umpisa ka. Action is important. So, gumalaw ka kaagad. And then, matututunan mo yun along the way. Kung may kailangan kang baguhin, may kailangan kang i-adjust sa plano mo, gawin mo yun. But set a plan. Magkaroon ka ng plano. Ano yung dapat mong gawin? Kailan mo siya dapat gawin, at saka mag-set ka ng deadline. Improve yourself all the time. Improve mo yung sarili mo everyday. So, kung may plano ka, hindi ka mawawala, hindi ka maliligaw, hindi ka, kahit na may distractions, alam mo kung paano mo isa-set yung priorities mo para ma-achieve mo yung goal mo. Ang example nito is, may imimit kang isang babae, let's say, sa mall. So, yun ang goal mo, pupunta ka sa mall para mamit mo yung babae na nililigawan mo. Let's say, umuulan. So, kahit na mayroong mga hindrance sa'yo, dun sa gagawin mo, sa goal mo, gagawa ka ng paraan, di ba? Kasi gusto mong ma-meet yung nililigawan mo sa mall, yun ang goal mo. So, ganun din yun. Kapag gusto mo, yung gagawin mo, may goal ka, kahit na may hindrance dun sa goal mo, gagawin mo siya. So, umulan, kahit na umulan, anong gagawin mo? Payong ka, magdala ka ng raincoat. So, paalis ka na, punta ka na sa mall. Kapag may goal ka, yung pupunta ka sa mall, hindi ka madidistra kahit na may makita kang masarap na kainan. Kasi may goal ka, di ba? Yung goal mo is makarating agad dun sa mall para ma-meet mo yung nililigawan mo. So, ganun din sa goal mo sa buhay. So, kahit na may hindrance, kahit na pagod ka na, nahihirapan ka, may mga distractions, dapat focus ka dun sa goal mo para ma-achieve mo yung goal mo. So, dapat meron kang self-discipline. Importante yan. Pangalawa, dapat physically fit ka. Yung katawan natin is ano natin yan. Yan yung bahay natin. Nag-iisang bahay natin yan. Yung bahay na literal na bahay, kapag nasira yan, pwede mong repair. Pwede kang lumipat ng bahay, di ba? Pero yung katawan natin, kapag nasira yan, nagkasakit ka, wala ka ng iba. Hindi ka pwede lumipat ng ibang katawan. So, importante yan. Inaayos nga natin yung bahay natin, di ba? Inaayos natin yung sasakyan natin. So, mas importante yung katawan natin kasi nag-iisa yan. So, alagaan mo yung katawan mo, be physically fit, irespeto mo yung katawan mo, huwag kang gumamit ng drugs, huwag ka nang uminom ng uminom. Pwede ka namang uminom occasionally, pero yung mga once, twice a month. Pero yung lagi kang umiinom, iwasan mo na yun kasi sisiraan mo yung katawan mo. So, paano ka magiging successful kung may sakit ka na? Wala lang kwenta yan. Wala lang kwenta yung pera. Lahat ng bagay wala lang kwenta yan. Kapag may sakit ka na, kapag mamamatay ka na, wala lang kwenta yan. So, yun ang isipin mo. Habang bata ka pa, habang malakas ka pa, habang healthy ka pa, alagaan mo yung katawan mo, be physically fit, kumain ka ng healthy, iwasan mo yung mga junk food, mga matatamis, soft drinks, alcohol, juice na mga matatamis, processed foods, yung mga delata, yung mga longganisa, tocino, yan, mga iwasan mo yung mga ganyang pagkain. Kumain ka ng healthy, yung mga isda, chicken, eggs, fruits, mga gulay,
So, mas madami dapat yon kaysa sa mga processed foods. Pwede naman paminsan-minsan, pero hindi yun dapat ang mas madalas mong kinakain. Dapat hindi ka tayo nagdadala ng basura sa bahay, di ba? Ang basura nilalabas natin sa labas ng bahay, hindi yung papasok sa bahay. Ganon din sa katawan. Huwag ka na maglagay ng basura sa katawan mo as much as possible. Magkaroon ka ng regular schedule sa pag-workout. Dapat meron kang 10,000 steps at least per day. Tapos nagbuhat ka, pwedeng bodyweight, pwedeng barbell o dumbbell kung may access ka sa gym. Pero kung wala naman, pwede naman bodyweight. Pag-aral mo, meron sa YouTube kung paano mo gagawin yung mga bodyweight exercises. Yung disiplina mo sa pag-workout, madadala mo yun sa ibang area ng buhay mo. Kaya nga yung mga babae, attracted sila sa mga magagandang katawan kasi alam nila, disiplinado ka, may disiplina ka sa buhay. So, attracted sila doon. Instinct din ng babae kasi alam nila, malakas tong lalaki na to, mapoprotektahan ako nito, tsaka yung pamilya ko, magiging pamilya namin, mga anak namin. So, instinct yun ng babae. At the same time, kapag healthy ka, yung self-worth mo tataas. Alam mo sa sarili mo na yung value mo mataas kasi inaalagaan mo yung sarili mo. Yung confidence mo tataas din. So, importante yung physically fit tayo. Do it first thing in the morning. So, para matapos mo na yung workout mo. So, bago ka pa may gawing iba, nakapag-workout ka na, natapos mo na yung pinaka-importante. Yung pangatlong importanteng habit na dapat matutunan mo is mag-invest ka sa sarili mo. Always invest in yourself. Always make yourself your priority. Sa panahon ngayon, kapag hindi mo alam yung isang bagay, tamad ka na. Kasi lahat ng information na dapat mong matutunan, na gustong matutunan, nandiyan na sa internet. Nasa YouTube, nasa website. So, nung unang panahon, walang internet. Kailangan pumunta ng library. Kailangan mo maghanap ng tao na marunong, let's say, sa carpentry. Let's say sa plumbing, sa pagpalit ng gulong. Ngayon nasa internet tayo, makikita mo na yun sa YouTube. So kapag hindi mo yun alam, kapag ang rason mo hindi mo alam, hindi ka marunong, hindi ka talaga interesado matuto. So sa panahon ngayon, madali nang matuto. Lahat ng gusto mong malaman nasa cellphone na, lahat nasa internet na. So dagdagan mo yung knowledge mo. Kapag may hindi ka alam, research mo, improve mo yung skills mo. Kapag skilled ka, madami ka ng experience, madami ka ng knowledge, pwede mong gamitin yun para kumita ka. Magturo ka sa iba. So, may income ka, di ba? So, kapag may extra pera ka, kahit na may trabaho ka na, may extra pera ka, marami kang option sa buhay. Marami kang magagawa. Kapag may trabaho ka na hindi ka na nakatali sa employer mo, doon sa trabaho mo na ayaw mo. So, kapag may extra income ka, may ibang income ka, may option ka, di ba? So, invest in yourself. Huwag mo na sayangin yung oras mo sa Facebook, sa pagkakanda ng mga kung anong kalokohan. Okay lang yun, few minutes. Pero, dapat majority ng araw mo, ng oras mo, is ini-improve mo yung sarili mo. Ma-enjoy mo yung buhay kapag meron kang income. Multiple income. Hindi yung sasahod ka para pambayad lang sa utang. So, paycheck to paycheck ka. So, para ma-enjoy mo yung buhay, dapat dagdagan mo yung skills mo, yung knowledge mo, dagdagan mo yung income mo. Dapat tulungan mo yung sarili mo kasi walang ibang tutulong sa iyo kundi yung sarili mo. Yun ang isipin mo. Yung pang-apat na habit na dapat mong matutunan is be decisive. Dapat magkaroon ka ng decision making, hindi yung aasa ka sa iba. Anong dapat kong gawin? Anong iaasa mo sa iba yung buhay mo? So dapat natuto kang magdesisyon para sa sarili mo. I-assess mo yung sitwasyon, ano yung pros and cons, mag-decide ka and act na mabilis. And then, baguhin mo na lang kung may kailangan kang baguhin along the way. Doon mo lang yung malalaman. Once you act, hindi yung analyze ka ng analyze. May tinatawag tayong analysis paralysis. Minsan isipin mo, nililigawan ko ba itong babae na to o hindi? A-applyin ko ba itong trabaho na to o hindi? Huwag mong gawin yung pagkakamali na matanda ka na saka mo iisipin na, or 10 years from now saka mo isipin na, what if ginawa ko? Ano kaya mangyayari? Asa na kaya ako ngayon? Mas maganda yung ginawa mo yung gusto mong gawin, and then kung hindi ka man successful, at least sabihin mo na, well, at least I tried, di ba? Mas masakit yung iisipin mo na, what if ginawa ko to? What if niligawan ko yung babae na yun? What if kinuha ko yung trabaho na yun? Asa na kaya ako ngayon? Kasi hindi ka antay ng opportunity, hindi ka antay ng oras. Huwag mo sayangin yung oras mo. So kung plano ka ng plano at wala kang ginagawa, pangarap lang yun. Ang tawag din pangarap. So kung may plano ka, act on it. Ang ganda nga nung ad ng Nike. Just do it. Diba?
Napakasimple pero malalim ang meaning. So, sabi nga, kapag may malaking kantas na gagawin, isipin mo, malaki siyang elepante pero one bite at a time. Kung kakainin mo isang malaking elepante, one bite at a time. Ganun lang yun, one step at a time. And huwag ka rin mahiya na mag-ask ng help sa tamang tao. I asked him for advice. He'd give me advice straight from his heart. Hindi yung kung si kanino ka komportable, sa mga barkada mo, sa kamag-anak mo. Kung kailangan mo ng tulong about sa kotse, hindi ka magtatanong sa doktor o sa dentist, di ba? Ang tatanungin mo yung mekaniko. So, kung may problema ka sa isang bagay, ang hanapin mong tao na hihinga mo ng advice is yung naging successful dun sa bagay na yun. Yung pinagdaanan niya na yung bagay na yun, naging successful siya. Doon ka humingi ng tulong. Hindi doon kung saan ka komportable na humingi ng tulong. Ang panglimang habit na dapat mong matutunan is mag-set ka ng boundary. So, don't let others disrespect you. Huwag mong hayaan yung ibang tao na i-disrespect ka or i-manipulate ka. Protektahan mo yung goal mo, protektahan mo yung sarili mo. Hindi yung magpapagamit ka sa ibang tao para sa sarili nilang gain. Respeto mo yung oras mo. Kasi yung oras yung isang bagay na pinaka-importante sa atin. Hindi mo na may babalik yan. Kahit sinong mayaman na tao, kahit na bilyonaryo pa sila, kahit na gaano karaming pera meron sila, hindi nila may babalik yung oras. So, importante sa atin yung oras. Hindi na natin may babalik. So, respeto mo yung oras mo. Make sure na yung oras mo ni-spend mo sa family mo, sa mga mahal mo sa buhay. It's either nag-enjoy ka, natututo ka, nag-grind ka, meaning kumikita ka, productive ka. Doon mo spend yung oras mo. Huwag mong sayangin yung oras mo nakakanood ng mga walang kwentang bagay. Pwede ka mag-relax konti, pero wag mong spend yung buong oras mo, yung buong araw mo sa mga walang kwentang bagay. Dapat alam mo yung value mo. So, kung may goal ka, hindi mo nasayangin yun, di ba? Let's say, balik tayo dun sa goal mo na pupunta ka sa mall para i-meet mo yung nililigawan mo. Ngayon nandun ka lang sa mall, may nakasalubong kakilala mo. Hindi ka makikipagkwentuhan sa kanya ng matagal, di ba? Kasi may goal ka. So, kamustahan lang, tapos alis ka na, punta ka na ulit dun sa kung saan kayo magkikita ng nililigawan mo. So, ganun din yung goal natin. Huwag natin sayangin yung oras natin doon sa mga walang kwentang bagay. Dapat nakafocus ka sa goal. Kaya nga dapat meron kang goal, meron kang plan, meron kang disiplina para hindi ka naliligaw. So, ang pang-anim na habit na dapat mong matutunan is dapat matuto ka makipag-communicate ng maayos. So, kapag may gusto ka, sabihin mo yung gusto mo. Kapag may ayaw ka, sabihin mo na ayaw ko to. So, dapat matutunan mong maging assertive, ang tawag doon. Hindi yung nahihiya ka na may gusto ka, may kailangan ka, nahihiya ka sabihin. Kasi hindi ka mapapakain yan. Hindi ka mabubusog ng hiya. Hindi mo mapapakain ng asawa mo, ang girlfriend mo, o magiging anak nyo sa hiya. Matuto ka magsalita. Kung anong gusto mo, sabihin mo. Hindi ka aggressive, hindi ka rin passive. Tama lang, sakto lang. Matutunan mo maging balance. Pero dapat alam mo yung gusto mo and alam mo dapat kung paano mo sabihin yung gusto mo at yung ayaw mo. Sabihin mo yung gusto mo directly and respectfully. May paggalang pa rin. So kapag ginawa mo na yung mga 6 na habits sa sinabi ko, doon tataas yung confidence mo. Pero huwag ka naman maging arrogant, huwag ka maging mayabang. Dapat simple ka lang. Kapag may taong nangangailangan, tulungan mo, di ba? Kasi mas may alam ka na, tulungan mo yung mga taong nangangailangan ng tulong. Hindi yung magyayabang tayo. Hindi maganda yun. So attractive din sa mga babae may confidence yung isang lalaki. And simple lang, hindi mayabang. So kahit sa ibang lalaki, makikita mo, kahit tayo may experience natin, di ba? Parang itong lalaki na to, parang mag-a-admire ka kasi parang may alam sila na hindi natin alam. They got it. So yung pang-8 na habit na dapat matutunan is be a leader. Ngayon, hindi lahat ng tao gusto maging leader, di ba? Pero hindi ka magiging leader ng ibang tao. Pero dapat matutunan na mag-lead sa sarili mo. Kasi sabi ko nga sa umpisa, yung brain natin, ang instinct niyan is survival. So, gusto niya mag-conserve ng energy, maging tamad. So, dapat ikaw, i-lead mo yung utak mo, yung sarili mo. Pagalitin mo yung sarili mo, kausapin mo yung sarili mo. Self-talk. Self-motivate, self-talk. Maging leader ka at least sa sarili mo. Kung hindi ka man born leader, para mag-lead ng ibang tao, importante i-lead mo yung sarili mo. Kasi darating yung panahon kapag may girlfriend ka na, may asawa ka na, may pamilya ka na, ikaw rin na magli-lead eh. Bilang lalaki, dapat tayo ang leader. Tayo mag-guide, tayo magli-lead sa girlfriend natin, sa asawa natin, sa pamilya natin. Sa ayaw at sa gusto mo, kailangan mo maging leader. Paano makikinig sa'yo yung mga anak mo, di ba? Kung hindi mo sila ma-impluwensya. Para ma-impluwensya mo yung pamilya mo, yung mga anak mo, you have to be a leader. So, sa ayaw at sa gusto natin, kailangan natin maging leader. So, maganda dito, hindi to trait, hindi to parang, eto matangkad.
Hindi to ganun na, hindi na tayo pwede maging ganun. Ang maganda dito, habits to, na pwede natin matutunan, na pwede natin i-practice, na pwede natin ma-perfect. So, eventually may magsasabi sa'yo, anong sikreto mo? Ba't naging ganito ka, successful ka? So, looking back ngayong oras na to, kung ilang months or years man, sabi mo, oo nga, no? Ang dami ko na pinagdaanan. Ang dami kung hindi dahil dito sa disiplina ko na to, kung hindi dahil dito sa habits ko na to, hindi ko ma-achieve tong na-achieve ko ngayon. So, mag-start ka today. Practice, learn, and improve mo yung sarili mo. Always improve yourself. Every day, improve mo yung sarili mo every day. So, I hope may natutunan ka dito sa video na to. So, hindi lahat ng mga magulang, ng tatay, tinuturo to sa mga anak nila. So, hopefully, natuto ka dito. And kung may natutunan ka man, sa tingin mo may value ka natutunan dito sa video na to, please like this video, please subscribe to this channel. Mag-upload ako regularly. Thank you for watching and I'll see you in my next video.